Welcome back mga idol. Sa nakaraang video, ginawa natin ang pag-generate ng isang video mula sa isang text file gamit ang invideo.ai. So, ngayon, bago natin i-post ang video na ginawa natin ngayon para sigurado tayong dadami ang views o mako-curious ang tao para i-click ang video natin, ay kailangan natin gumawa ng isang clickbait na thumbnail. At ito ang gagawin natin ngayon sa video na ito. So, samahan niyo ako at mag-experiment tayo ng isang clickbait na thumbnail. So, magre-record lang ako ng screen ko. Ayan. So, ang gagamitin natin na application ay ang Canva. Kasi libre lang naman to. So, dito meron akong isang white screen. So, gusto ko na ang thumbnail background ay kulay black. So, mag-insert ako ng box na kulay black. Oh, gray pa pala to. Okay. I-change ko lang ang kulay ng black. Ayan, black na siya. And then, bakit hindi siya box? Sorry, papalitan ko. Box tayo. Para ma-cover niya lahat. Then, change color sa black. And, parang lalagyan ko siya ng parang may ilaw. Mag-i-insert ulit ako ng ito, graphics. Okay na yan. Red. Sa baba. Nice. And isa pa, siguro kulay kulay green. Sa taas naman, sa kabaligtaran para mag-contrast sila. I will change it to color. Yan. Nice. Okay. Ito nga, maganda din. Ano kaya kung ito na lang? Papalitan kaya ito. I know, okay na yan. Gusto ko mag-fade pa siya. Okay naman na yan. At least naipakita ko sa inyo kung paano mag-insert yan. Next, i-insert ko yung mukha ko. Punta tayo sa upload. Nandito Yan, nantayin lang natin. Wala ng internet.
Nawalan ako ng internet. Upload ulit. Ayan. Pogi. Tapos, tatanggalin ko ang background na ito. Yan, wala na. Siyempre, ipi-flip ko siya kasi gusto ko dito siya nakaharap. Flip. Yan. Lalaki-lakihan ko na lang. And para magkaroon na siya ng lines ba sa gilid, kukopyan lang natin siya. Ctrl C and Ctrl V. Yan. Tapos yung nasa ilalim, i-edit natin. Adjust. Gagawin natin siyang dilaw. Ayan na. Pwede ba mabalik? Hindi. Highlights. Shadow. Ayan na. Paputi na siya ng paputi. White. Pag binalik ko, white. Then black. Ayan na. Ayan na. Tapos, ang sunod, okay na yan. Ipapatong na natin yung picture ko. O kung yun sa inyo yung picture nyo. Liliitan ko lang. Yan. O, diba mayroon na? Next, maglalagay tayo ng text. Ano kayang magandang text na ilagay dito? Kung kayo, ano kayang maiisip nyo kung kayo? So, ako, ilalagay ko pwede naman na must. Ang rule sa thumbnail, kailangan nababasa siya agad ng mga viewers. So, i-caps lock natin. Must. Ano yan? Must. Copyhin lang natin. Paste. Ctrl C, Ctrl V. Tapos, must. C. Oh, sorry. C. And exclamation point. Lalakihan ko lang to. Dapat para sila ng laki. Yan. Ay, nawala. Oh. Okay na yan, tapos na. Oh, sa tingin nyo kung kayo ba, i-click nyo na ba to? So, mas maganda kung palitan natin ng mag-contrast tayo ng kulay. Gawin nating dilaw to or dilaw to. Puti at dilaw siya. Yung must pwedeng puti. Tapos yung C pwedeng maging dilaw na. Pero ako, susubukan kong idilaw yung must. Tapos puti yung C. Tapos itatry ko ulit na dilaw yung C naman. Tapos yung must naman ang puti. Okay?
Let's see. There you go. And susubukan kong ang font na impact. Saan ka na impact? Wrong. Spelling wrong. Ang hina-hina ako sa spelling. Parang mas maganda yung font kanina kaysa dito. Pwede din naman palitan ng or pwede din naman palitan ng sa tingin nyo secret tricks. Ayaw na. Ayaw ko muna. Control A. Tricks. Tapos exclamation. Tingnan nga natin. Tapos subukan kong i-italize. Di siya kayang ma-italize. Okay na. Actually, pwede na nga ito eh. Oh. Anong tawag nito? Border. Ano lang kasimple. Actually, pwede na to. Pero, lalagyan ko ng balik ako sa uploads at ilalagay ko yung logo ng YouTube. Tatanggalin ko ng background at ilalagay ko siya dito. And then lagyan ko siya ng background na puti, yung white. And sa likod siya. Punta tayo sa position, background layer, tapos pag-grupuhin natin itong dalawa group. Lilitan ko ng
Pwede nga siya dito. Tapos, pagpapalitin ko na lang tuloy ito. Ang dalawa. Okay na. Okay na ako dito. Oh. Kung mapapansin nyo, dito sa ginawa ko, 2 word lang ang nilagay ko. Kasi, ang advice ay kailangan hindi masyadong maraming nakalagay sa yung thumbnail kasi magulo na sa mata kapag ka napakarami lang nakalagay. So yan, ganun lang gumawa ng clickbait thumbnail. So sa akin, kasi napaka-subjective naman ng may kanya-kanya naman tayong preference sa ganda. Sa akin, kung makakasalubong ko to sa YouTube, itong ginawa ko, i-click ko to. Mako-curious ako kung anong laman ng video yan. So, ida-download na natin. At ito din ang gagamitin ko na thumbnail para sa content na to. So, sana may natutunan din kayo kung paano gumawa ng thumbnail. And then, sa susunod na video naman, ipapakita ko kung ano ang mga kailangang iset sa YouTube bago ka o pagkatapos mo ma-upload ang iyong video. Kasi hindi basta-basta paka-upload mo, yun na yun, nahayaan mo na lang. May mga tags, description na kailangan mong iset. At ang mga tags na to ay kailangan para sa search engine optimization. So, paano? Kita-kita na lang ulit sa susunod video. Ingat kayo mga idol.